Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process ng pagpaset ng appointment para makapag-renew ng inyong passport at ituturo ko na rin sa inyo kung paano bayaran ito gamit ang inyong GCash account. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang passport.gov.ph. And then mapupunta na po tayo dito, at dahil sa gusto nating magpaset ng appointment, so hanapin at i-click lang natin itong schedule an appointment. At pagkatapos mapupunta na po tayo dito. So dito may makikita tayong reminder. So basahin na lang po natin lahat yan. At dito sa pinakababa may makikita tayong box katabi ng by proceeding with this application. So i-click lang natin yan para ma-checkan. At kung may check na, dito na tayo sa baba sa pagpili ng individual appointment or group appointment. So kung grupo kayo, itong group appointment yung piliin ninyo. Pero kung ikaw lang yung magpapa-appointment, itong individual appointment yung piliin mo. And then mapupunta na tayo dito sa pag-set ng appointment. So unang gagawin natin, pili tayo ng site kung saan natin gustong magpa-appointment or kung saan yung DFA na pinakamalapit sa atin. So i-click lang natin itong please select a site. So dito makikita nyo po kung saan mga branches kayo pwedeng mag-renew ng inyong passport. So kayo nang bahalang pumili kung saang branches ni DFA kayo pinakamalapit na pwedeng mag-renew. So kagaya sa akin dito sa Tagum City ako magre-renew, kaya itong Robinsons Tagum yung pipiliin ko. At pagkatapos niyo makapili, automatic na pong makikita yung site dito, tapos yung office name, tapos yung office address ng DFA na gusto ninyong puntahan. At nandito rin yung mobile or contact number nila. So dito sa pinakababa may notice na makikita dito. So basahin nyo na lang po lahat yan. At dito sa pinakababa may makikita kayong I confirm. So i-click lang natin tong box sa taas ng I confirm para ma-checkan. At kung may check na yan, i-click nyo na po itong next. At sunod dito naman tayo sa pagpili ng petsa. So dito pwede kayong pumili kung anong petsa kayo pupunta doon sa DFA. So dito guys, kung nakikita ninyo yung mga gray dyan, wala pong office yan. So sarado po ang DFA niyan. Tapos yung mga kulay pula, ibig sabihin yan, fully booked na po yan. So bali April ngayon, so lahat ng April sa DFA site na pinili ko ay hindi na available. Nagkulay pula na lahat. So ibig sabihin, fully booked na po lahat yan. So i-click lang natin ito para mapunta tayo sa next month. So ito May na. So dito sa May 19 pa ang next na available date. So isipin nyo guys, April 2 ngayon. So next available na appointment natin is May 19 pa. So lalagpas pa siya ng more than 1 month. Diba? Sobrang tagal. Kaya kung gusto nyo magpa-appointment, magpa-appointment na kayo ng maaga para on time makuha nyo na po yung passport ninyo. So dito ang pinili ko ay May 20. At pagkatapos nyo makapili ng petsa, automatic na makikita ninyo yung available time dito. So pwedeng 10 to 11, 11 to 12, ganyan hanggang 16 to 17. Basta mga office hours lang guys. So kung walang date ng 8 to 9 dyan, ibig sabihin yan fully booked na po yan. So kagaya niyan, ito na lang yung available time na pwede ninyong kunin. So kayo nang bahala kung anong oras kayo pupunta doon. Basta make sure lang na hindi kayo malilate. At kung nakapili na kayo ng oras, kagaya niyan 11 to 12 yung pinili ko, may makikita kayong ganito dito sa baba. I-click nyo na lang po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. And then may makikita kayong parang verification dito. So kagaya niyan nakalagay dito stairs. So yung hagdanan yung hahanapin ko. So kagaya niyan ito lang yung mga pictures na may hagdanan, kaya ito lang yung pinili ko. So depende na yan kung ano yung nakalagay dito, kagaya niyan stairs. Kung bus nakalagay, hanapin nyo yung bus. Kung cars, hanapin nyo yung cars. Kung mga cats or dogs, depende na kung ano yung pinapahanap. Yun lang picture ang isi-select ninyo. So kagaya niya, nakaselect na ako. Pag okay na, i-click nyo na po itong verify. At pagkatapos kung may check na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita kayong babala na kung nagkamali daw kayo sa pangalan or nagkabaliktad yung first name, last name ninyo, dapat kumuha daw kayo ng bagong appointment.
hindi nyo itutuloy yung appointment na yon, kukuha kayo ng bago. So make sure talaga i-double check nyo maigi yung nilalagay ninyo. At kung agree naman kayo, i-click nyo na po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number. So make sure ilagay nyo yung active na mobile number ninyo. At dito sa baba, ilagay nyo po yung email address niyo. So make sure ang email address ilalagay ninyo active at nabubuksan po ninyo kasi magsasend po sila ng email doon at nandun po yung code na isasend nila. So dapat active at nabubuksan ninyo yung email address. At pagkatapos dito naman sa baba, ilagay nyo po yung last name, given name at middle name ninyo. So make sure guys hindi talaga magkakabaliktad yung last name, given name at middle name. At pagkatapos dito sa baba, kayo nang bahalang maglagay ng date of birth ninyo. So make sure tama yung pagkakalagay ng month, date at year. At next, kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo at dito sa baba pumili kayo ng civil status. So i-click nyo tong select civil status. So dito kayo nang bahalang pumili kung single ba kayo, married, widowed, separated, or annulled. At sunod dito naman tayo sa baba sa pagpili ng birth legitimacy. So i-click lang natin tong select legitimacy. So dito kayo nang bahalang pumili kung legitimate ba kayo or illegitimate. So sa akin, legitimate ako. At pagkatapos dito sa baba, kayo nang bahalang pumili kung saan kayo pinanganak. So for example, sa Pilipinas, tapos dito sa province, piliin nyo kung saang province kayo pinanganak. Tapos dito sa city and municipality, kayo nang bahalang maglagay dyan kung saan kayo pinanganak. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At sunod, dito naman tayo sa paglalagay ng father's information. So dito ilagay nyo po yung last name, first name at middle name ng papa ninyo. So make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At sunod dito naman tayo sa baba sa pagpili ng country of citizenship. So kung taga-ibang bansa yung papa ninyo, pwede kayong pumili dito. Pero kung sa Pilipinas, huwag nyo na pong galawin ito. At sunod dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So make sure pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay nyo po dito yung last name, given name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. Make sure po hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay at tama po lahat. So i-double check nyo pong maigi at kung okay naman, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pagpili ng application type. So dito, i-click lang natin itong application type. So dito pwede tayong pumili kung new, renewal, or lost. Pero sa atin, gusto nating i-renew yung passport natin kaya itong renewal ang pipiliin ko. At may makikita kayong note dito sa taas na kung yung proof of citizenship ninyo ay by election, naturalization, or reacquisition on the date of your personal appearance, so dalhin nyo po daw yan. Pero kung birth, pwede na pong hindi dalhin. So next dito na tayo sa paglalagay ng old passport number. So dito ilagay lang po natin yung passport number natin dati. So makikita nyo po yan doon mismo sa inyong passport. So nasa taas ng inyong picture yan, yung ay kalawang picture. Pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng date of issue. So yung date of issue guys, makikita nyo po yan sa passport pa rin ninyo. So may nakalagay dyan petsa ng pagkakaloob. So yun po kung ano yung petsa nandyan, yun po yung ilalagay ninyo dito. So make sure guys hindi magkakabaliktad yung month, date at yung year. At pagkatapos dito naman tayo sa issuing authority. So makikita nyo pa rin yan sa inyong lumang passport. So may nakalagay po doon na may kapangyarihang nagkaloob. So yun po yung issuing authority. So kagaya ng nilagay ko DFA Manila, so yun po yung issuing authority. So depende na kung saan kayo kumuha ng inyong passport. At pagkatapos dito naman tayo sa basis of Philippine citizenship. So i-click lang natin tong select basis of Philippine citizenship. So dito pwede kayong pumili ng pagka-Pilipino ninyo, pwedeng birth, election, marriage, naturalization, RA 9225 or others. So sa akin, birth, ito yung pinili ko. Pero depende na kung ano yung sa inyo. And then dito na tayo sa foreign passport holder. Kung may foreign passport holder kayo, i-click nyo yung yes. Pero kung wala or hindi kayo foreign passport holder, no po yung piliin niyo dito.
At next dito tayo sa paglalagay ng emergency contact person. So ilagay nyo po kung sino yung pwedeng kontakin in case of emergency. Tapos ilagay nyo po yung contact number niya dito. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng current address. So ilagay nyo po yung complete address dito, tapos ilagay nyo dito yung city, tapos yung province dito. At pagkatapos kung okay na at nalagay nyo na lahat, dito naman tayo sa paglalagay ng occupation. So ilagay nyo po kung ano yung trabaho ninyo. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung office number ninyo kung meron. Pero kung walang office number, pwedeng walang office number na ilalagay dito. Tapos yung office address, optional lang din to. Kung walang office address, pwedeng walang ilalagay dyan. Pag okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-review ng mga details at information na nilagay natin. So review po natin lahat, yung pangalan natin, pangalan ng parents natin, yung birthday, tapos yung petsa kung kailan kayo pupunta. So i-review nyo po lahat. At kung okay naman at wala namang problema, dito na tayo sa pinakababa. So i-click lang natin tong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung may check na, dito naman tayo sa baba, i-click lang natin itong box katabi ng I am aware para ma-checkan. At kung okay na at may check na, i-click na natin itong confirm. Pagkatapos dito na tayo sa pagpili ng processing type. So pwede kayong pumili dito kung regular processing or yung special processing. Pero magkaiba to ng presyo guys. Yung regular is 950 pero 12 working days bago darating yung passport ninyo. Tapos yung special is 1,200 pesos. Bale ito po yung tinatawag na rush nila. So kung gusto ninyong madalian, pero depende pa rin po yan sa area. Kasi dito sa amin nasa Mindanao, mga 7 working days pa bago dumating. Pero kung regular lang, 12 working days. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung processing type na pipiliin ninyo. Pero kung hindi naman madalian, pwedeng regular processing lang. Pero kung nagmamadali talaga kayo, pwedeng special processing yung piliin ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa pagpili ng payment method. So pwedeng e-payment or electronic payment, pwedeng via Paymaya or pwede din itong debit or credit card. Tapos pwede din kayong mag over the counter. So dito sa over the counter guys, pwede kayo sa mga bayad center na accredited ni DFA. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo dito. At pagkatapos dito sa baba, may makikita kayong other services. So sa akin lang, option ko lang is pick up lang talaga. Pero may iba nakalagay dito delivery. Pero sa akin yung option ko is pick up lang. So depende na yan sa inyo kung ipapadeliver niyo or pick up lang. So kagaya nito, special yung processing na pinili ko. Kaya 1,200 yung dapat na bayaran ko. So dito sa baba makikita nyo kung magkano yung total na mababayaran ninyo. So kung okay na kayo dyan at nakapili na kayo ng mode of payment at yung other services, so i-click nyo na po itong Pay Now. At pagkatapos may makikita kayong mga reminder dito na take note na may extra charge daw kung magbabayad kayo sa mga bayad center. Tapos dapat within 24 hours ay nabayaran ninyo yung reference number na isasend sa inyo. So kung Saturday kayo magpapa-appointment, so make sure bukas yung mga bayad centers sa inyo para makapagbayad kayo within 24 hours sa reference number na ibibigay sa inyo. At pagkatapos kung agree kayo sa lahat niyan, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong proceed to payment. At pagkatapos may makikita kayong ganito na may charge daw na 50 pesos kung saang merchant kayo magbabayad. So for example, 1,200 yung pinili kong processing fee. So dapat yung babayaran ko is 1,250 kasi may charge pa siya na 50 pesos sa mga bayad center or kahit saang merchant kayo magbabayad. So ayun na nga, wala pang isang minuto may na-receive na akong email na kagaya nito. So ito yung email galing kay DFA. So nandito yung reference number ninyo. Tapos ito yung gagamitin ninyo once magbabayad kayo gamit ang inyong GCash account. Pero depende pa rin yan guys kung ano yung mode of payment na ginamit ninyo. Pwedeng debit card or credit card. Pero sa akin ang ginamit ko is GCash, kaya GCash yung gagamitin natin.
And take note guys, dapat nabayaran nyo ang reference number na ito within 24 hours. Kasi kung lalagpas ng 24 hours, mag-expire na po ang reference number na ito. At sayang na po yung binayad ninyo. Kapag nag-expire na, pwede kayong magpa-set ng appointment ulit. So ulitin ko, dapat bayaran nyo talaga ito within 24 hours. So ngayon dahil may reference number na tayo, ituturo ko na sa inyo kung paano bayaran ito gamit ang inyong GCash account. So siyempre, unang gagawin natin, buksan lang natin ang ating GCash account. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so dito kung nakikita ninyo 10,101 yung balance ng ating GCash account. So ngayon magbabayad na tayo sa DFA. So unang gagawin natin para makapagbayad, punta lang tayo dito sa Bills. Ito po, itong My Square. And then may makikita kayong ganito. So dito hanapin at i-click nyo na lang itong Government. Ito po. At pagkatapos dito, hanapin nyo na lang, scroll down nyo na lang hanggang sa makita ninyo yung DFA or Department of Foreign Affairs. So dito guys, scroll down nyo na lang hanggang sa makita nyo to, itong DFA. Pero for example, ilang beses na kayong nag-scroll at hindi nyo nakita yung DFA, so mas maganda i-type nyo na lang dito sa taas. Tulad nyan, DFA. Pagkatapos lalabas na po yung DFA dito. So ito yung i-click ninyo. At pagkatapos may makikita na tayong ganito. So dito guys, ilagay nyo po yung amount na gusto ninyong i-send. So kagaya sa akin kasi special processing yung pinili ko. So 1,200 yun. Plus 50 pesos na convenience fee. So total na babayaran ninyo is 1,250 pesos. So for example, regular processing yung pinili ninyo. So 950 plus 50 pesos na convenience fee. So yung babayaran ninyo dito is 1,000 pesos. So kung regular processing yung pinili ninyo, ilagay nyo yung amount dito na 1,000 pesos. Pero kung special processing, ilagay nyo po dito 1,250. So kagaya sa atin, special kaya 1,250 yung nilagay ko. Kasi kung kulang yung amount na ilalagay ninyo, for example 950 lang or 1,200 lang, so wala yung convenience fee na 50 pesos, ibig sabihin yan mag-e-error po kapag pinroceed ninyo. So hindi po kayo makaka-proceed. So dapat kasama po talaga yung convenience fee. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng 10 digits na reference number. So ilagay nyo po yung reference number na nakuha ninyo doon sa email. So ganito po yung reference number na makukuha ninyo. So advice ko sa inyo, i-copy nyo po tong reference number na ito kasi kagaya niyan may 0 or O sa dulo. Hindi nyo alam kung 0 ba yan or O. So mas maganda i-copy tapos i-paste nyo dito para tama lahat yung mga letra na ilalagay ninyo. So kung may mali sa number or letra sa reference number na ilalagay ninyo, sayang po talaga yung ibabayad ninyo. So mas maganda i-double check nyo po yung reference number na ilalagay ninyo. At kung okay na at na-paste na natin dito, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng 11 digits na mobile number ninyo. So pagkatapos niyan, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng email address. Pero dito sa email address guys, optional lang po to. Pwede kayo maglagay, pwede rin pong hindi. Pero advice ko sa inyo, maglagay na lang kayo para may mga resibo kayo at may mga kopya kayo ng resibo if ever may mga problema sa pagbabayad ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba, may nakikita kayong protect your bills now. So dito kung i-check nyo or kung may check na ito, automatic na kakaltasan kayo ng 11 pesos. So kung ayaw nyo makaltasan, pwede nyo tanggalin yung check dito. So kagaya niyan, wala na pong check. So pwede na kayong mag-proceed. So kung okay na lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong next dito sa baba. At pagkatapos may makikita kayong DFA confirmation. So dito may nakalagay na you are about to pay 1,250 pesos. So baka magtaka kayo bakit wala ng service fee si GCash. So sinali na po dyan yung 50 pesos parang service fee nila tapos convenience fee din ni DFA. Baka maghahati na sila sa charge ng dalawa na yan. So dito i-double check nyo na lang po yung reference number tapos yung mobile number at yung email address na nilagay ninyo. So kung okay na i-click nyo na po itong confirm.
At pagkatapos may makikita na kayong resibo dito na payment received. So pwede nyo nang i-save yan, i-screenshot or i-copy ninyo para may kopya kayo if ever may mga problema or pagpunta ninyo sa DFA may ipapakita kayo. At mga ilang minuto or segundo lang may makikita na kayong ganito, amount paid 1,250, tapos yung total amount, tapos yung account number, nandito yung reference number. So i-double check nyo na lang po lahat yan kung okay naman at wala namang problema. So mga ilang minuto or magkasabay sila ng email na ito, may marireceive din kayong email na kagaya nito. So may marireceive kayong ganito na you have successfully confirmed your passport appointment booking. So confirm na po yung booking ninyo sa DFA. At kung kanina, reference number lang yung email na na-receive ninyo. Tapos ngayon, nakapagbayad na kayo, meron na kayong appointment number code. So ito na po yung code na ipapakita ninyo doon. So mas maganda, screenshot nyo na lang ang buong email na ito. At nandito rin yung site kung saan kayo pupunta na DFA, tapos nandito yung date, at kung anong petsa kayo dapat pumunta doon at kung anong oras. So kayo nang bahala kung ano yung petsa, oras kayo pupunta doon. Basta make sure hindi kayo malilate. At dito sa baba guys, may dalawang PDF na kopya kayong makikita. So pwede nyong i-download ito kasi ito yung dadalhin ninyo sa DFA. So kung may kailangang fill upan nyo lahat para pagpunta nyo doon, okay na po lahat. So bali 4 na form po itong nandito sa PDF na to. So itong unang PDF, pag click niyo dyan, may makikita kayong important reminders. So ipaprint nyo po yan. Tapos yung pangalawa is yung passport application form. So ipaprint nyo rin po ito. Tapos fill upan nyo po lahat ang kailangang fill upan dyan. At ipaprint nyo po kasama rin itong electronic receipt number. Kasi napaka-importante nito once pupunta kayo doon. Tapos yung panghuli is yung client feedback form. So fill upan nyo na lang lahat yung mga kailangan fill upan dito guys. Tapos kung ano yung mga in-email sa inyo, dapat dalhin nyo at ipaprint nyo lahat. And make sure kompleto lahat ang pag-fill up noon. So make sure guys, dala nyo lahat yung mga requirements pagpunta ninyo doon. And make sure na hindi kayo malilate. So mas maganda advance kayo ng 1 oras or mga 15 minutes bago yung appointment date and time ninyo. Kasi napaka-importante po nito para makaproceed kayo kaagad.